Doon namin nakita yung batang umiiyak. Tapos may bakas pa ng dugo na parang sinadyang iwan ng nanay niya. Pero ikaw ba? Sigurado ka bang walang matang nanonood sa'yo ngayon? Kasi kung meron, ibig sabihin nakita na rin ako. Hindi mo makukuha ang anak ko! Patayin mo na lang ako kung gusto mo! Bitawan mo siya! Halika rito, walang kwentang ama ka! Mapagpalang araw sa lahat ng mga tagapakinig. Lalong-lalo na po sa inyo, Miss Clar at Sir Jay. Isa po akong silent listener. Pero nakasubscribe naman po ako at nagla-like ng mga paborito kong videos na ina-upload ninyo. Kaya lang naman po ako naging silent listener dahil hindi po ako nagko-comment. Nakakalimutan ko na po kasi talaga, lalo na kapag giliw na ako sa pinapakinggan ko. At katulad po ng iba, meron din akong ibabahaging kwento. Personal na karanasan ko po ang kwentong ito. Upang lubos na maunawaan ng lahat, ako po si Randall. At ito, ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Aray ko! Sir! Tama na po, sir! Maawa ka po! Hindi ko po talaga alam kung nasaan yung cherry na yan. Hindi ko po kasama yung grupo na yun, sir! Aray ko! Hindi ko po kaibigan yung mga yun, sir! Pakiusap po! May mga atraso nga rin sila sa akin eh. Maniningil rin ako sa kanila. At paano kita paniniwalaan na? Nakita kita nakasama nila noong araw na yon, Randall. Hindi ba't kaarawan mo yon? Oo nga po, sir. Pero sinira nila yung birthday ko. Imbis na kasama ko dapat yung pamilya ko, dinukot nila ako, sir. Pinapagawa nila sa akin yung isang bagay na ayaw ko. Kaya umuwi akong dismayado sa sarili ko at galit na galit ako sa kanila. Sir, gusto ko po magiganti. Kaya pakiusap naman kung may dapat kang parusahan dito, hindi po ako yun. Sila po yun. O sige, at ano naman yung pinapagawa nila sa'yo na ayaw mo? Yung ano po, sir? Yung aray ko, sir! Sumagot ka kasi ng diretsyo. Huwag ka magpaligoy-ligoy. Ano nga yung pinagawa nila sa'yo? Sir, droga po. Pinahitit nila ako ng droga, sir. Droga? Hindi ka nila pahihititin ng droga kung walang dahilan, Randall. Kaya nga po, sir. Pero hindi ko po talaga maalala yung nangyari pagkatapos nun, sir. Matapos kong sabihin yon ay dahan-dahang tumingin ako sa kanya habang luhaan ang mga mata ng dahil sa takot. Pero agad niya akong pinalo sa ulo. Dahil doon ay nawalan ako ng malay. At nang magising ako, naramdaman kong may bumubuhat sa akin habang takot na tinatawag ang pangalan ko. Randall, Diyos ko! Uy, gumising ka na! Kailangan mong maglakad para makalis tayo kaagad dito! Randall! Banjo? Teka, anong nangyari? Aray ko! Yung leg ko, ang sakit. Teka, bakit may sugat yung leg ko? Ang hapti Randall, nabuta ko si Sir Albert na sinisip-sip yung dugo mo sa leeg. Mabuti na lang may dala ko asin, kaya nasabuya ko sa mismong mukha. Ano? Sinasabi mo bang... aray ko, ang hapdi talaga. Oo, aswang pala yung hanip na professor na yun, tol. Kaya kailangan natin bilisan. Kailangan natin makalayo kaagad bago pa man makabawi yun sa ginawa ko sa kanya. Sinikap kong sabayan ang bilis niya noon. Sobrang hapdi kasi talaga ng sugat ko sa leeg. At nang hawakan ko yon, nakapako na parang may nakalabas na laman. Nang makarating kami sa lugar kung saan may kalsada na, agad kaming sumakay sa motor niya. Kumapit ako ng maigi at nilabanan ang panghihina ko. Kailangan ko kasing makarating sa ospital agad at talagang sinikap niyang madala ako roon. Pagdating naman sa ospital, punong-puno ng katanungan ang nangyari sa akin.
Nakanta ka sila sa sugat mo. Para kung araw nilapa ng tigre, sabi ng isang nurse eh. Nahirapan silang tahiin yung sugat mo kasi nabawasan yung balat mo sa leeg. Mabuti na nga lang hindi ka doon napatulan ng ugat eh. Sinabi mo rin ba sa kanila na nakita mo yung ginagawa ni Sir Albert sa akin? Pero talaga bang ginagawa niya yun? Anong itsura niya? Tao lang din siya, tol. Pero yun nga, sinisip-sip niya yung dugo mo sa leeg. Diyos ko, ganun pala siya. Parang ang hirap naman talaga paniwalaan. Kasi akala ko, kaya niya lang manakit ng tao sa tingin niya na may atraso sa kanya. Pero halimaw pala talaga siya. Ako nga rin, tol eh. Halos hindi ako makapaniwala. Pero syempre may sugat ka sa leeg. At hindi basta-basta sugat yan, no? Banjo, kung aswang nga siya, paano kaya kung sundan niya tayo dito? Pinaghahanap na siya ng mga pulis ngayon. Kasi nga sinabi kong siya yung may gawa niyan sa'yo. May nakuha rin kasing fingerprint sa katawan mo eh. Maliban sa akin, meron pang isa kaya may panlaban tayo sa kanya. Pero tol, aswang kasi yun eh. Maaari ka niyang balikan anumang oras niyang gustuhin. Masyado na siya malakas nung kinuha niya ako. Kung totoo nga talaga aswang siya, hindi ako pwedeng magtagal dito sa lugar na to, tol. Kailangan ko umalis. Sasama ako. Damay-damay na to kasi nakita niya ako eh. Pero Randall, saan kaya tayo pupunta? At kailan ba? Hindi pa magaling yung sugat mo. Igagaling din to, Banjo. Kailangan lang natin makalis ka agad. Siguro mga isang araw pa, tol. Dumito ka muna. Alis tayo kaagad kapag medyo okay na yan. Tsaka binayaran ko na pala yung bill mo sa ospital. Hindi naman malaki. Baka kasi kapag pinilit mo makalabas ngayon, hindi ka papayagan na ospital. Yun na nga sana ang dapat na gagawin namin. Pero habang nasa loob ako ng ospital, hindi namin inasahan na sa pagtulog ko, biglang may nagtakip ng unan sa mukha ko. Narinig ko rin noon ang sigaw ni Banjo na tila nakikipagbakbakan din at humihingi ng tulong. Dahil doon ay nakuha niya ang atensyon ng ibang tao at naagapan ng nangyayari. Naalis ko ang unan sa mukha ko at kinuyog na ng mga tao ang taong nagtakip ng unan sa mukha ko. Hinihila nila ito palabas ng ward habang nagsisisigaw itong pagbabayaran ko raw ang pagkamatay ng iba nilang kasama. Tol, ano? Ayos ka lang? Yung sugat mo sa leg dumudugo na naman oh. Ang sakit nga eh. Tsaka muntik na ako dun ah. Ikaw, ayos ka lang ba? Muntik ka na masaksak ah. Oo, ayos lang naman ako. Salamat talaga kay Manong na nagligtas sa akin. Naparuhan sana ako ni Robert. Pero tol, mukhang hindi lang aswang yung gusto pumatay sa atin. Parang pati sila Jasper eh. Nako Banjo, hindi na talaga tayo ligtas dito. Nadadamay ka pa kasi tinutulungan mo ako eh. Malamang tol, magkaibigan tayo eh. Hindi pwedeng pabayaan lang kita. Kasi dapat hindi na tayo sumasama sa grupo ng Jasper na yun eh. Si Anthony kasi nakigrupo na. Sinama pa tayo mga hindi interesado. Tapos ngayon sinasaktan tayo ng ganito. Nakita mo rin ba si Anthony dito kanina? Oo, pero ayaw niyang lumapit. Tinutropa pa nga siya ng isa sa mga kasama ni Jasper eh. Pero halata sa mukha niya yung nag-aalala sa'yo, tol. Hayaan mo na siya. Ginusto niya yun eh. Kung kaya mong kumalas para samahan ako, kaya niya rin gawin yun kung talagang kaibigan niya tayo. Kaya nga tol, maraming salamat talaga kasi sinamahan mo ako. Huwag ka mag-alala, dadalhin kita kahit saan man ako magpunta. Salamat tol, at hindi rin kita iiwan sa ere. Umalis kami sa lugar na yon. Isang malaking bayan yon pero sakop pa rin ang probinsya at may mga bahaging liblib. Nang umalis kami, pinuntahan ko ang lugar kung saan matatagpuan ang lupain ng lolo at lola ko. Pag-aari na yun ngayon ng tiyahin kong bunso, na kasalukuyang residente sa ibang bansa dahil nakapangasawa ng kano. Nakiusap na lang ako sa kanya na ako na ang titira sa bahay doon. Hindi rin ako nagsinungaling sa kanya tungkol kay Banjo. At sa totoong dahilan kung bakit ako pumunta doon. Pagdating nga namin sa probinsya, medyo marami nang nagbago kumpara sa dati.
Grabe, tol. Ang laki pala ng bahay niyo dito, tol, no? May gate pa. Ilang palapag to, tol? Pinalaki rin kasi ng tiyahin ko to noon. Kaya hanggang third floor na yan. Dati kasi, dito na sila tumira ng asawa niyang Kano nung hindi pa sila kasal. Kaya ito, mas lalo naging ligtas yung bakod kasi pinaganda yung gate. At saka meron kasing nakaparadang sasakyan sa loob. Pero ito may takip na ito. Ano to? Tiyangge? Oo, tiyanggi yan. Oo nga pala no. Pwede ko nga palang ulit buksan yan. Kaso kulang yung budget ko. Siguro susubukan ko manghingi sa kanya. Mukha naman madaling lapitan yung tiyahin mo ah. Parang isang hingi mo lang bibigyan ka kaagad eh. Sa totoo lang Banjo, kilala kasi ako ng tiyahin ko na matino. At saka lahat ng problema ko noon, alam niya. Pero alam niya bang nanggahasa ka ng babae? Ay, sus, ano ba yan? Bakit ka pa binanggit yun? Pasensya ka na tol ah. Nadulas lang yung bibig ko. Sa totoo lang, ayoko na sana talagang marinig ang bagay na yon. Hindi naman po kasi talaga ako rapist. Yung nangyari kasi noon, nalaman ng grupo nila na kaarawan ko. Sa edad ko kasi na 19, wala pa akong naging girlfriend. Kaya ginawa nila ang bagay na hindi ko inaasahan. May kinuha silang babae para sa akin. Regalo daw nila para sa birthday ko. Gusto kong pakawalan nila ang babae. Pero ayaw nila dahil mas gusto nilang gawin ko ang gusto nilang ipagawa sa akin. Para kasi sa kanila, dahil birthday ko ay sa ganoong paraan dapat ako mag-enjoy. Ayoko na sanang ipaliwanag, pero para malinaw para sa lahat, ibibigay ko ang kalahating detalye nito. Nung araw po kasi na yon, tinutukan nila ako ng baril sa ulo. Kapag ginawa ko, buhay ako. At kapag hindi ko ginawa, mamamatay ako. Dahil sa harapan ko rin mismo, ang kaibigang bakla ng babaeng yon ay pinatay nila bilang halimbawa. Ganon po sila kawalang kaluluwa. At isang malaking pagkakamali talaga na nakikipagkaibigan ako sa may connection sa mga taong ganon. Banjo, pasok ka na sa loob. Mauna ka na kasi, sasarado ko lang tong gate. O sige. Randall, bali si Tatang Kanor pala yung nagbabantay dito, no? Yung kinuhaan mo na susi kanina? Oo, siya kasi talaga yung pinagkatiwalaan ng pamilya namin dati pa. Siya rin yung may hawak ng malawak na tubuhan nila tita dito. Mula noon hanggang ngayon. Iayos pala dito eh. Secured ka na. Kahit may aswang pang umatake sa'yo. Grabe. Maalikabok dito masyado. Kailangan talaga natin maglinis dito, tol. Sus, walang kaso yun, no? Maglilinis naman tayo para sa atin din naman eh. Siguro alisin muna natin tong plastic na nakabalot sa upuan. Saka natin linisan yung sahig. Pero tignan ko nga muna yung switch ng kuryente kung naka-on pa, pati yung sa tubig. Pahinga ka muna, tol. O sige, grabe. Ang ganda dito sa loob, tol ah. Pangmayaman talaga yung bahay nyo. Nilinis lang muna namin ang bahay para maihanda bilang tirahan. Saglit lang kaming nagpahinga, tapos balik ulit kami sa pag-aayos. Ang naging problema lang, walang malapit na tindahan sa lugar na yon. Kaya napilitan akong maglakad ng malayo para makabili ng yelo na ilalagay sa tubig. Habang naglalakad naman ako, napansin ko ang isang matandang babae na hirap sa bigat ng dala niya. Nahulog pa nga ang ilan sa mga gamit niya, kaya agad akong lumapit para tulungan siya. Naku nay, nahulog po yung dala nyo. Ito po. Manang, mukhang hindi po maayos yung paglagay ng mga gamit sa plastic nyo ah. Nahuhulog po kasi iba eh. Oo nga iho. Sandali. Bakit parang may sugat ka sa leeg? Aba, hindi birong sugat yan ah. Opo. Hindi pa po kasi masyadong magaling kaya meron pa pong benda. Ganun ba? Naaamoy ko kasi ang hindi magandang baka sa sugat na yan. Sigurado akong hindi tao ang nakasugat dyan. Tama ako, hindi ba? Naamoy nyo? Malansa po ba?
Teka. Paano ka ba nasugatan dyan? Pwede mo bang sabihin sa akin? Bale, nakagat po kasi ako eh. Kinagat po ako ng taong nakadroga. Alam mo bang may gamot akong kayang pagalingin yan ng mabilis lang? Kasi yung sugat na yan, habang tumatagal ay namamaga at lumulubha pa. Mangangamoy pa yan. Oo nga po eh. Kahit ngayon, masakit po talaga siya. Pero binabaliwala ko lang. Ay siya, sige. Sumama ka sa akin at gagamutin natin yan. Pero may kasama po kasi ako sa bahay, Nay. Oo na po yun. Kailangan ko lang po kasi bumili ng yelo. Mamaya na lang po siguro At saka mukhang taga rito naman po kayo. Saan ka ba nanunuluyan dito? At ako na lang ang pupunta sa'yo. Yung bahay po dun sa dulo. Kung makikita niyo po yung brown na gate na yan, tapos may tindahan pong tinakpan. Diyan po ako nakatira. Tsaka may doorbell po yan. Pakipindot na lang po mamaya. Kamag-anak mo ba ang may-ari ng bahay na yan? Wala namang tao dyan Tsahin ko po yung may-ari dyan, Nay. Basta po, punta na lang po kayo dyan mamaya. At tsaka pasensya na po, Nay Nagmamadali po kasi ako eh. Iingatan niyo lang po yung dala nyo. Baka mahulog po ulit. Oo nga. Napakabait mo namang binata. Maraming salamat O sige ho, maraming salamat din po sa alok, Nay Hindi kasi ako pinanganak sa lugar na yon kaya maraming taong hindi ko masyadong kilala. Bumisita lang ako sa lugar na yon mga 2 beses dahil sa mga magulang ko. At bata pa ako noon. Yung lugar, medyo hindi masyadong mabahay. Sa likod nga ng mga kabahayan ay magubat na. Dumiretso na lang ako ng lakad hanggang sa makahanap ako ng tindahan at agad akong bumili ng juice at ng yelo. Bumili na rin ako ng makakain namin para naman ganado ang paglilinis namin sa bahay mamaya. Pagbalik ko naman sa bahay, nadatnan ko si Banjo na nakaupo sa sofa at pagod na pagod. Grabe tol, ang tagal mo. Tuyo-tuyo na yung lalamunan ko dito Uminom na ako ng tubig ng hindi malamig, pero nandito pa rin yung uhaw ko. Oo na. Ito na yung yelo. Ilagay mo na to sa pitchel na yan. Sige, ako na yan. Grabe, sobrang init. Kahit may electric pan, mainit pa rin. Paano? Mainit na hangin rin kasi binubugan yan. At saka nga pala, Banjo. Kanina, may nakita akong matanda. Alam niyang hindi tao yung kumagat sa leg ko. Ano daw sabi? Ang sabi niya sa akin, hindi daw ordinaryong tao yung kumagat sa leg ko. At meron daw siyang gamot para mabilis lang mapagaling to. Tsaka ito pa, alam niya rin na habang tumatagal tong sugat ko, lalong namamaga. Sa totoo lang tol, ang sakit nga talaga sobre. Kumikirot talaga na parang may kumakalkal pa sa laman ko. Hindi naman kasi talaga normal na tao yung kumagat dyan Pero nakakapagtaka naman na alam niya kaagad. O baka naman nagbigay ka naman kaagad ng clue. Leg kasi yun tol. Kaya dito pa lang mukhang clue na. Yaman na. Basta mamaya may inaalok siyang gamot at mukhang makakatulong yun sa akin. Kasi ang sakit talaga nitong sugat ko sa leg Tagos hanggang utak. Binabaliwala ko na nga lang Alas 5 ng hapon natapos ang paglilinis namin. Nagluto lang kami ng noodles pang merienda namin. At habang kumakain kami, biglang tumunog ang doorbell. Napahinto ako sa pagkain at tumayo. Saka ako binuksan ang pintuan. Nakita ko sa gate na may tao nga roon. Kaya agad akong lumabas at binuksan ito. Yung matandang babae ang bumungad sa akin. Oh, Nay, ikaw po pala yan. Pasok ko. Salamat iho Kumusta na yung sugat mo? Masakit pa ba? Opo, lagi naman po itong sumasakit Parang pati nga po sa ulo ko, makit na din yung sakit. Pasok ko kayo. Mataas pa rin po yung araw kahit alas 5 na, kaya mainit po dito banda sa bakuran. Mas mahaba kasi talaga ang araw kaysa sa buwan na ito. Yung mundo kasi natin malapit sa araw, kaya masyadong masakit sa balat ang init ngayon.
Oo nga po eh. Upo ho kayo dito, Nay. Nanay, magandang hapon po. Dito po kayo. Yan. Bale, ako nga po pala si Banjo. Kaibigan niyong si Randall. Kain po tayo. Ito po, may noodles po kami. Ay nako, salamat naman iho. Ako naman si Sena. At sige, Nanay Sena na lang ang itawag niyo sa akin. Nandito lang naman ako dahil dyan sa kaibigan mong kinagat yata ng hindi normal na nilalang. Opo, Nay. Kung naniniwala ho kayo sa aswang, aswang po yung kumagat sa kanya. Saan ba talaga kayo galing? At bakit kayo nakakatagpo ng aswang sa lugar ninyo? Teka nga iho. Pwede ko bang makita yung sugat mo? Ito po, Nay. Teka lang po. Alisin ko lang po yung benda ah. Tsaka, Nay, probinsya din po kasi yung pinanggalingan namin eh. Parang ganito rin po. Pero hindi lang po aswang yun nandun, kundi adik rin po. Sila yung rason kung bakit kami nandito ngayon, Nay. Ay nako naman. Kung sa bagay ang mga aswang nga ngayon, habang maraming taong hindi naniniwala sa kanila, sinasamantala rin nila ang mga pagkakataon na makihalubilo. Gumagamit rin sila ng pera para makapambiktima. Tulad nga po nung aswang na kumagat nito. Professor po namin yun. Binigla nga po ako eh. Bigla niya akong dinukot at siningil sa babaeng nakidnap. Kasama ko raw yung kumidnap sa babaeng yun. Kaya akala niya kasabwat din ako. Ito na po, Nanay. Ito na po yung sugat ko sa leeg. Teka, bakit parang mas lumaki pa? Lumaki? May gamot naman ah. Paano lumaki yan? Aray, grabe ang hapdi. Hindi ko mahawakan tsaka tignan mo. Yun laman nakalabas na't namamaga. Naku, Banjo, hindi yata ito natatablan ng gamot eh. Hindi talaga. Dahil hindi yan gagaling sa gamot ng ospital. Mamamatay ka kung aasa ka sa gamot na ginawa sa paraan ng siyensya. Eto, halika rito. Pero gusto ko munang mabusisi ang sugat mo. Mabuti na lang talaga noon at nakasalubong ko ang matandang yon. Umupo lang ako sa tabi niya at pinakita ang sugat sa kanya. Talagang binusisi niya ito para pag-aralan. Nako iho, matindi ito. Hindi basta-bastang aswang ang kumagat sa'yo. Teka, huwag kang gumalaw ha. At tatalunin natin ang kamandag niya. Lalagyan ko lang ng gamot itong sugat mo. Teka lang. Huwag kang masyadong magalaw dahil sensitibo na masyado ang laman mo. Sige po, Nay. Aray, grabe ang hapdi po talaga. Nanay Sena, albularyo ba talaga kayo? Dati yon at hindi na ngayon dahil wala na akong mga gabay. Gabay ho? Ano po yung gabay? Lahat ng albularyo merong ganyan. At ang mga gabay, sila yung mga nilalang na hindi nakikita. Sila ang gumagabay at nagbibigay kakayanan sa mga albularyo para makatulong sa mga kapwa-tao. Pero bakit po ngayon hindi na po kayo albularya? Sa pagkakaalam ko po kasi, maghihiwalay lang yung mga gabay at albularyo kapag patay na yung albularyo eh. Oo, totoo yun. Ako kasi, kaya lang naman ako nawalan ng gabay dahil nga naging isa akong bangkilan. Bangkilan ho? Ano naman po yun? Isa itong uri ng aswang iho. Ano ho? Aswang ka po, Nay? Oo, tama ka. At kahit umatras ka dyan sa gulat, wala ka nang magagawa dahil nalagyan ko na ng gamot yan. Naku, Randall, lalagyan ka niya, tol. Huwag kang mag-alala. Gagaling na yan ng mas mabilis sa normal na paghilom. Huwag mo lang bubuhusan ng tubig dahil mawawala ang bisa niyan. Pero Nay, ang sabi mo kasi aswang ka, di ba? Paano ko? Nay, alam mo Nay, mabuti po akong tao ha. At wala po talaga ako atraso sa inyo lahat. Huwag niyo naman po gawin sa akin to. Ay, nako iho. Hindi ako magsisinungaling sa pagkatao ko sa inyo. Pero hindi naman lahat ng aswang sasaktan kayo mga tao. Tulad nga ng sabi ko, dati akong albularya.
At ang layunin ko ay manggamot ng mga katulad ninyo. At itong pagkaaswang ko, hindi ito hadlang sa panggagamot ko kahit na nawalan pa ako ng gabay. Paano po kami maniniwala sa inyo, Nay? May nilagay na po kayo sa sugat niya paano kung imbis na gumaling siya, mas lalong lumalayan? Siya, sige. Paglipas ng 3 araw ay mawawala na yung sugat na yan. Saka niyo ko husgahan tungkol sa pagkaaswang ko. Naiintindihan ko naman na nagdududa kayo sa akin. Pero mamaya, kapag sumakit yan ng sobra, ang bahay ko nandyan lang. Diyan lang sa 5 bahay mula dito sa bandang likod. Maliit na kubo lang ang nandoon at kasama ko sa bahay yung asawa kong isang gabunan. Naku, may asawa po pala kayo? At gabunan? Aswang din po yun, di ba? Oo, iho, aswang din yon. Pero maraming tao rito na hindi naniniwala kung ano kami. Mas pumupunta pa nga sila sa bahay namin para magpagamot. Ultimo nga buntis sa amin nagpapatingin para masuri lang ang kalagayan ng mga sanggol nila. Siya, aalis na ako ha. At kapag hindi ka gumaling, puntahan mo ko doon sa bahay ko. Nanay, hindi naman po siya nanguhusga ako ha. Pasensya na po kayo. Nagulat po kasi ako at natatakot din po. Sana po maintindihan nyo. Pero kung gagaling po talaga yung sugat ko, ngayon pa lang maraming salamat na po talaga. Ihatid ko na po kayo sa labas, Nay. Ay, walang kaso yan, iho. Alam ko namang mabuti kang bata at magalang sa kagaya kong matanda. Basta't huwag mong huhugasan yan ha, para siguradong gagaling ka. Opo, Nay. Maraming salamat po. Hinatid ko ang matandang yon sa labas ng gate. Nang maisara niya ito, napahugot ako ng malalim na hininga at napahawak ng dahan-dahan sa leeg ko. Hindi naman sa mismong sugat, sa tabi lang para pakiramdaman ito. Kabado ako noon dahil pwedeng saktan niya ako sa pamamagitan ng sugat ko. Pwede ring totoo ang sinasabi niyang gagaling talaga ako. Diyos ko naman, Tol. Ba't ka nagtiwala ka agad dun? Paano kung mapahama ka dyan? Bahala na. Hindi ko na alam yung gagawin ko ngayon, Tol. Tol, makasalanan ba akong tao? Yung kasalanan mo lang, Tol. Kulang ka sa pag-iingat. Napapahama ka na lang lagi dahil sa kagagawan ng iba. Kakainis talaga. Hindi pa nga ako nakaka-recover sa una kong pinagdaanan tapos ito naman ngayon. Anong plano mo dyan? Maligo ka kaya? Pero paano kung totoo yung sinasabi niya na gamot pala to? Mamaya titignan ko kung lulubha. Kung mas magiging grabe ito kumpara kanina, hugasan ko to. Pero kung hindi naman, hayaan ko na lang muna siguro. Sumapit ang gabi at panay ang tingin ko sa sugat ko sa salamin. Pinakiramdaman ko rin ito hanggang sa nakapaghapunan na rin kami. Lumipas pa ang 2 oras. Nagiging malaya naman ang galaw ko. Hindi ko masyadong maramdaman ang kirot sa sugat ko at hinahayaan ko na lang muna yon. Alo, Tol. Kumusta yung sugat mo? Tinitignan ko pa dito sa salamin. Pero parang nabawasan na yung maga Tignan mo, parang bumaba na Hindi na masyado maumbok yung laman. Aba, oo nga, Tol no. Totoo kaya talaga yung sinasabi niya? Naisip ko nga rin yan Kung sa bagay, kung may masama siyang balak sa atin, hindi siya magpapakilalang bilang aswang, di ba? Mali tayong pinagdudahan kung ganun. Ay, naku. Sana nga sa loob talaga ng 3 araw, wala na yan. Pero masakit pa rin ba? Di naman na masyado masakit. Maliban na lang kung masasagi o mahawakan. Pero titignan ko pa mamaya kung talagang gumagaling nga siya. Dahan-dahan na rin akong nahiga nun sa kama nung natulog ako. Mahimbing ang pagkakatulog ko hanggang sa paggising ko sa umaga. Nagawa ko pang magpaikot-ikot ng pwesto. Nakakaramdam naman ako ng sakit pero konti na lang at may halo na itong kate. Nakamot ko pa nga ata at napaaray ako. Nang mapagtanto kong may sugat pala ako roon, mabilis akong bumangon at humarap sa salamin.
Napahawak pa ako ng dahan-dahan doon nang makitang lumiit na nga ang sugat ko at may langib na rin ito. Tol? Banjo? Uy, gising ka na ba? Banjo! Oo, tol. Nandito ako sa kusina, nagluluto. Bakit? Tignan mo, gumagaling nga yung sugat ko. Lumito, tapos may langib na. Nangangati nga eh. Hala, oo nga no. Totoo nga talaga yung sinasabi ng matandang yun. Naku, mabuti naman totoo siya. Kaso, napagdudahan natin siya, tol. Anong gagawin natin? Madali lang yan. Siguro pupunta akong palengke mamaya. Bibili ako ng karne para sa kanila. Yun naman yung pagkain na aswang, di ba? Oo, yun nga. Pero sigurado ka ba dyan? Hindi ka ba matatakot? Bakit naman ako matatakot? Tinulungan nga ako, di ba? Talagang ginawa ko yun sa matanda bilang pasasalamat. Pumunta kami ni Banjo roon ng tanghali at nagulat ang mga ito nang makitang hilaw na karne ang dala namin. Aba ano ba ito? Hindi naman porket mga aswang kami. Literal na hilaw na karne talaga ang ibibigay nyo sa amin. Titeng, tingnan mo itong mga batang ito. May sariwang karne tayo Binigay nila tingnan mo. Abay yan ba yung sinasabi mong kinagat ng aswang? Oo, ayan nga. Ayan may sugat sa leeg. Pero ayan gumagaling na. Magandang tanghali po, tay. Ako nga po pala si Randall. Magandang tanghali din po, tay. Banjo naman po yung pangalan ko. Abay, magandang tanghali din sa inyo. At ako naman si Teteng. Halika kayo, pumasok muna kayo dito sa munting bahay namin. At saka salamat sa sariwang karne ha. Kayo naman talaga nag-abala pa kayo. Pero masarap itong ihawin. Kumakain din po kayo ng lutong karne? Abay, oo naman. Namumuhay kami dito katulad ninyo. Halika kayo rito sa loob. Ano bang gusto nyo kainin? At saka, huwag kayong mag-alala. Hindi naman kami nangyayanggaw, ano? Kakakain lang po kasi namin, tay. Nananghalian muna kasi kami bago pumunta dito. Hindi po sa umiiwas kami kasi takot kami mayanggaw, Sadyang busog lang po talaga kami. At saka, nandito po kami, tay, para magpasalamat po kay Nanay Sena. At saka ito po, mga sariwang karne bilang pasasalamat po namin. Kasi po, gumaling yung sugat ko. At saka, Nanay Sena, pasensya na po, nagduda po kami, Ay, naku, wala yun. Ano ba naman kayo? Naiintindihan ko kayo. Ganun talaga dahil hindi naman talaga madaling magtiwala agad-agad sa mga aswang. Sa pagkakataong yon ay nawala ang takot ko dahil nakita ko ang mag-asawang aswang na yon bilang mga tao. Naging komportable agad ako sa kanila kahit papano. Hindi ko lang alam talaga nun kung ano ang mararamdaman ko sa oras na makita ko sila bilang aswang. Nanatili talaga kami ni Banjo sa lugar na yon. Nabuksan ulit nun ang tindahan ng tiyahin ko dahil nanghingi nga ako sa kanya ng kapital at pumayag naman siya. Napuno ng paninda nun ang tindahan namin at marami namang taong natuwa dahil nga hindi na sila maglalakad pa sa malayo kapag may bibilihin. Lumipas ang mga araw at buwan hanggang sa tumagal kami roon. Halos mag-iisang taon na. Isang araw naman nun ay pumunta si Tatay Teteng sa tindahan namin. Iyo, may tinda ka ba diyang diaper? Ano? Diaper? Pangmatanda po ba? Hindi. Para sa maliit na bata. Pangsanggol ba? Pangsanggol ho? Hala, Tatay Teteng. Nanganak po si Nanay Sena. Uy, anong nanganak ka dyan? Ang tanda-tanda na nun para mabuntis, no? Tay, pasensya na po kayo dito, may anak po ba kayong dumating na may sanggol? Ano ba naman kayo? Wala kaming anak ni Sena. Para saan po yung diaper?
Para siguro sa alagaan yung aso, no? Ano? Kung may alaga silang aso, Banjo, alulong na yun na alulong. Ano ka ba? Kontra nga ng aso yung mga aswang, di ba? Di pusa. Tama po ba, tay? Para po ba yun sa pusa? Kung hayaan niyo ako magsalita, hindi sasakit ang ulo niyo kakaisip dyan kung para saan daw diaper na binibili ko. Uy, pasensya na po, tay. Para saan nga po ba? Para ito sa sanggol. May sanggol kami napulot ng nanay Sena ninyo. At nasa bahay siya ngayon. Kaya nga kailangan namin ng diaper dahil wala pa kaming damit na maipasuot sa kanya. Diaper lang muna siguro pang ibaba niya. Hala, talaga ho, tay? Naku, meron ho kaming diaper, tay. Ito po. Pang newborn po ito. Pero tay, saan nyo nga ba napulot yung batang yun? Alam nyo ba yung tubuhan? Sa likod ng banda, makahoy na lugar yon. Yun yung dating baboyan nila, Kaestong. Pero ngayon wala nang baboy doon. Doon namin nakita yung batang umiiyak. Tapos may bakas pa ng dugo na parang sinadyang iwan ng nanay niya. Inamoy-amoy nga namin pero hindi namin siya maamoy. Parang nakaalis na talaga siya. At ang damit ng bata ay manipis lang din na jacket na nanay niya. Ulo, nakakaawa naman po. Yung dugo po ba? Sariwa po. Medyo natuyo ng iba. Pero syempre may basa pa rin. Yung bata kasi na makita namin, hindi umiiyak. Pero buhay, parang nagutom na nga eh. Kaya yun, binilihan namin ng gatas pero dinaan na lang muna namin sa tela kasi nga wala kaming pambili ng daddy niya. Naku ho naman. Pwede ko po bang makita yung bata, tay? Tutulong po akong bumili sa mga pangangailangan niya. Kung gusto mo, ikaw na magpalaki nun. Total, mas may kaya ka kumpara sa amin eh. Nakakaawa lang kasi yung bata kaya namin kinuha. Hindi po kasi ako marunong mag-alaga ng bata, tay. Kaya nga po ako single, di ba? Ganito na lang ho. Tutulungan ko po kayo sa mga kailangan niya. Mas okay po kasi na may babae talaga magpapalaki sa kanya. Kagaya po ni Nanay Sena. Ano po ba yung bata, tay? Lalaki po ba o babae? Nako, babae at napakaganda pa. Naku, kung lalaki po yan baka magbago pa yung isip ni Randall dyan, tay. Pero wag po kayo magalala, tay. Nagbitaw na naman siya ng pangako na magbibigay siya ng suporta. O siya, sige. Kung sa bagay, bata pa naman kayo para maging ama na kaagad. Pero baka ayawan kayo ng mga babae niyan ha. Kapag nalaman nilang may bata kayong pinalaki, papagkamalan pa nilang anak niyo yan. Hindi naman ho siguro, tay. Pero pupunta po ako dyan mamaya. Titignan ko po yung bata. Pagkatapos kong mananghalian noon ay agad akong pumunta sa bahay ng matandang mag-asawa upang tingnan ang bata. Nasa labas pa lang ako ay naririnig ko na ang iyak nito na hinihele ng matanda. May mga tao ring pumunta roon para tingnan ang bata na yon. Sino ba naman kasi ang hindi maiintriga sa balitang nakakita sila ng sanggol? Kahit nga ako, kuhang-kuha ng sanggol ang pansin ko. Nanay Sena? Tao po! Nanay Sena! Oh, Teteng! Parang boses yun ni Randall ah. Ay oo nga. Mukha siya ngayon nasa labas. Sandali Sena. Ako na magbubukas. Oh, Randall. Nandiyan ka na pala. Halika, pasok ka. At subukan mo nga itong kargahin tong batang ito. Baka sakaling tumahan sa'yo. Sige ho. Kaso hindi pa po ako nakakabili ng mga kailangan po niya. Gusto ko po muna siya makita kung gaano kalaki para matansya ko po yung damit niya. O siya, sige. Halika. Oh, eto. Babaeng sanggol nga nun ang karga ni Nanay Sena. Iyak ito ng iyak at nakakaawa talaga. Para bang nararamdaman ng bata na hindi niya ina ang may hawak sa kanya. Hindi naman ako magaling sa bata pero nang hawakan ko ito at sinayaw-sayaw, tumahan ito at nagnutnut na lang ng daliri.
Abay, gusto lang naman pala sa gwapo. Ikaw talagang bata ka. Namimili ka ng bubuhat sa'yo ah. Oh, Randall, anong pakiramdam na may hawak kang sanggol ngayon? Hindi ko po alam eh. Medyo kinakabahan po ako kasi ang liit po niya. Ganito pala yung sanggol no, Nay. Hi baby, anong pangalan mo? Gusto mo sa akin? Magiging mabait ka ah. Tsaka huwag ka nang iyak na iyak kasi baka kabagan ka. Sige ka, sasakit lalo yung tiyan mo. Wala pa ang pangalan yan eh. Wala pa kasi kaming maisip. Baka ikaw meron ka nang naisip. Hindi po kasi ako magaling magbigay ng pangalan sa bata na eh. Pero sige ho, mag-iisip po ako. Paano po kaya kung... Ano kaya maganda? Babae po siya, no? Oo, babae yan. Naisip ko nga Carlota eh. Pero ayaw ng nanay Sena mo kasi para daw pang matanda. Ayaw niya rin naman ng Merlita. Samantalang siya, wala namang maisip. Sige ho. Paano po kaya kung Kara na lang? Hindi po pang matanda yun ha? Ayan, abay mas gusto ko yan. Siya, sige, Kara na lang. Pero iho, wala ka ba talagang balak na ampunin siya? Sa palagay ko kasi kapag nasa poder mo ang batang ito, mas mabibigyan mo ng magandang buhay. Yun kung gusto mo lang naman. Kaya nga raw hindi pa nagkakanobya, Sena. Kasi nga hindi pa alam kung paano maging ama. Hayaan mo muna magbuhay binata yang si Randall. Tayo na lang magpalaki sa batang ito. Sa totoo lang ay parang gusto ko ring kunin ang batang yon. Pero naisip ko, paano naman ako? Halimbawa't dumating nga ang araw na papasok ako sa relasyon. O di kaya magkita kami ulit ng babaeng nagalaw ko. Sa palagay ko kasi mahihirapan ako. Hindi ko pa kasi naranasan ang magkaroon ng nobya noon. At talagang matatali ako sa responsibilidad habang buhay. Kung sakaling kukunin ko nga ang bata. Kaya ang desisyon ko noon, hinayaan ko ang sanggol na yon sa mag-asawa na lang lumaki. Sinuportahan ko na lang yon ng pinansyal. Dahil kumikita rin naman ang tindahan namin ni Banjo. Kaya hindi ako nagdamot. Lumipas pa noon ng ilang taon. Lumaki na ang bata. Pero malapit ito sa amin. At nasanay nang tumambay sa bahay. Pabili po! Tito, pabili po! Aba, ang aga-aga mo naman bumili, Kara. Kabubukas lang ng tindahan ah. Ano bang bibiliin mo? Pabili po ako tito ng yuyuwap. Ano yuyuwap? Hindi mo po alam yung yuyuwap, tito? Ano nga yung yuyuwap? Wala kami yuyuwap na tinda dito, Kara. Tol, baka maintindihan mo yung yuyuwap. Bulol kasi, di ko magets. Lollipop yan. Tsaka, Kara, ang aga-aga bakit ka naglo-lollipop? Huwag ka muna kumain nun. Mamaya na pag-recess nyo. Di sa recess ko po kakainin. Di pwede. Wala akong tiwala sa'yo. Ito na lang biskuit. Tapos itong juice. Huwag ka maglo-lollipop palagi kasi nakakasira ng ngipin yon. Gusto mo bang bahayan ng duwende yung ngipin mo? Hala tito, wala naman pong punso yung ngipin ko eh. Tingnan niyo po, Wala nga kasi wala pang butas. Pero kapag nabutas yan, titirahan yan ng duwende. Napakasakit nun. Gusto mo ba nun? Ayoko po tito. Kaya huwag kang kumain ng lollipop. Para healthy ang ngipin mo. At saka maganda ka palagi. Oo nga pala. Nasaan si Lola Sena mo? Kasama mo ba? Siya ba yung maghahatid sa'yo o si Lolo Teteng? Si Lola Sena po? Ayun po siya Masakit daw po yung tuhod niya Masakit pala yung tuhod ni Lola. Siya sige. Ihatid ko na lang kayo sa eskwelahan. Sasakay tayo sa broom room. Gusto mo? Talaga po? Wow! Lola, sasakay daw po tayo ni Tito Randall sa broom room. Ay, ganun ba? Siya sige.
Buti na lang at meron kang Tito Randall at makakasakay ka lagi sa motor niya. Napakabibong bata noon ni Kara. At gamit ang motor ko, sinakay ko nga noon si Nanay Sena at Kara papunta sa eskwelahan. Pagdating naman namin roon ay kitang-kita ko agad ang mga naglalarong mga estudyante. Huminto lang ako sa tapat ng gate at agad na kinuha ang bag ni Kara sa manibela ng motor ko. Halika na, Kara, at baka nandyan na yung bago mong guro. Bago po yung guro nila? Oo, kasi yung una niyang guro nasa ospital daw at nagkasakit. Kaya yung guro nila nitong nakaraang linggo, mga nagboluntaryo lang. Pero ngayon daw ay meron na. Di kung ganun, kailangan mo pala mas maging mabait pa, Kara. Kasi baka yung bagong guro mo, mabilis magalit yun. Mabait naman po ako Lagi nga po ako may 5 stars sa kamay Di kung ganun, very good pala. O siya, sige, pasok ka na Galingan mo. Oo naman po. Bye-bye po, Tito Randall. O sige, bye-bye. Ingat ka Ay nako, ang kulit na bata. Anong oras na ba? Naku, muntik na pala siya malate. Mabuti na lang pala hinatid ko sa motor. Makaalis na nga. Ay, palaka wala pa. Ay, naku, nahulog pa. Ano ba yan? Late na ako Miss, tulungan na kita dyan. Oo, sige. Maraming salamat Ang dami ko kasing dala Puro kasi ano to. Sandali. Teka. Nagkakilala na ba tayo, miss? Pamilyar ka sa akin Ano ginagawa mo dito? Oh, ibig sabihin pala nagkakilala na tayo dati. Mukhang kilala mo ako Ikaw si Randall, di ba? Tandang-tanda ko yung mukha at pangalan mo. At anong ginagawa mo dito sa eskwela ng mga bata? May hinatid kasi ako. At saka pwede mo ba sabihin sa akin kung saan tayo nagkakilala? Pamilyar kasi yung mukha mo pero hindi ko maalala yung pangalan mo. Yung ID mo pala. Huwag mo nang tingnan. Padaan na lang ako. Salamat pala sa tulong. Cherry? Cherry yung pangalan niya? Teka, anak ng... Siya yung... Miss! Teka, miss! Sandali lang, miss! Bakit ba? Ano bang kailangan mo? Naalala na kita. Ikaw yung babae na ano... Na ginahasa mo? Oo, ako nga yun. At buti naaalala mo pa, no? Pero teka, alam mo namang hindi ko ginusto yun, di ba? Hindi mo ginusto? Pero ginawa mo pa rin. At malaking kasalanan yun para sa akin. Agad siyang tumalikod matapos niyang sabihin yun mismo sa mukha ko. Habang sinusundan ko siya ng tingin ay hindi mawala sa isip ko ang galit na nakikita ko sa mga mata niya. Sa totoo lang nakaramdam ako ng sama ng loob. Alam ko kasing alam niyang pinilit lang akong gawin sa kanya yon. Pero dinaan ko na lang sa malalim na hininga ang lahat. At inintindi na lang na sa aming dalawa, mas biktima siya. Ay, nako. Ano kaya yung naging buhay niya pagkatapos nun? Mabuti, hindi siya nahanap ng aswang na yun. At saka, mukhang maayos naman siya ngayon Bumalik na lang ako nun sa motor ko at saka umuwi. Sinabi ko kay Banjo ang nakita ko. At tulad ng inaasahan ko, nagulat siya sa balitang dala ko. Ay, naku. Grabe talaga. Lit talaga ng mundo, no? Pagkatapos na ilang taon, nagkita kayo ulit, no? E ako kaya, natatandaan niya rin? Ewan ko. Siguro natatandaan niya. Pero, Banjo, kung natatandaan niya yung mukha ko, bakit kaya hindi niya ako pinahanap sa mga pulis? Tol, hindi porkit nakita mong galit siya sa'yo ngayon, hindi ibig sabihin nun na pinapulis ka niya dati. Malinaw sa kanya na tinutukan ka ng baril. Sigurado ako sa kabila ng sama ng loob niya. Alam niyang biktima ka lang din. Nakakainis talaga. Ngayon na nakita ko siya dito, bumabalik sa akin yung pangyayari na yun. Siguro kapag nakita ko sila Jasper, baka mapatay ko yung mga yon. Baka lang naman Pero,
Nakakainis talaga. Ang sarap talaga tirisin isa-isa ng mga yun eh. Pero ganun talaga eh. Tao lang tayo. Mas malakas sila kasi wala silang pakundangan kung pumatay. Oh, total nagkita ulit kayo ni Cherry na yun. Mag-usap na lang kayo at humingi ka na lang ng tawad. Kahit na alam niyang pinilit ka lang tol sa inyong dalawa, babae pa rin siya. Siya yung nadali mo at mahirap yun sa kanya tol. Alam mo dati, nung makalipas na buwan nun, panay tanong ko sa isip ko kung nabuntis ko ba siya o hindi. Posible din yun. Pero alamin mo na lang kung may anak siya. Kasi kung meron, baka sa'yo yun, di ba? Pero kung sakaling nanay na siya ngayon, ano namang gagawin mo? Kung single mom siya edi alamin ko kung akin ba o hindi. At kung sa'yo, anong gagawin mo? At kung akin? Teka nga, may gusto ka bang marinig sa akin, Banjo? Oo, kung may anak siya, posibleng ikaw yung tatay. Ibig sabihin kapag nakumpirma mong sa'yo, imposible hanggang dun lang yun. Panindigan mo naman yung anak mo, di ba? Liligawan mo ba siya? Uy, kakakita lang namin kanina. Tsaka mainit pa yung ulo niya sa akin. Liligawan ka dyan. Tsaka wag mo nga ako i-pressure. Di ko pa nga siya kilala ng lubusan ngayon eh. Alamin ko muna yung mga bagay tungkol sa kanya. Tsaka isa na dun kung may anak ba siya o wala. Simula nang makita ko si Cherry noon ay bumalik ulit ang mga naging katanungan ko noon sa isip ko. Isa na doon yung koneksyon niya kay Sir Albert. At bakit siya hinahanap nito sa akin? Pangalawa doon ay kung nabuntis ko ba siya. At pangatlo ay sa layo ng lugar namin noon. Bakit sa probinsya na kinaroroonan ko pa siya napadpad? Yung pag-hire ba sa kanya bilang guro sa eskwelahan na yon, aksidente lang o may iba pang dahilan? Pagsapit naman ng tanghali ay bumalik ako sa eskwelahan para sunduin ng maglola. Ginarahe ko lang ang motor ko sa gate at pumasok ako sa loob. Sa kantin lang ako tumambay dahil katapat lang nito ang eskwelahan. Nakikita ko si Cherry sa loob na nagtuturo sa mga estudyante. Oh, Randall! Nandito ka na pala! Ay, kanina ka pa ba dyan? Kararating ko lang din po, Nay. Nakalimutan ko nga pong sabihin sa inyo na ako na lang pala magsusundo kay Kara. Hayaan mo na. At tapos naman ako sa mga gawaing bahay. At wala na naman akong gagawin. Oh, nabasa na pala nila. Nasaan na nga ba si Kara? Ay, nako, nandyan lang yan. Lalabas din yan. Mahirap talagang makita yan kapag nagkukumpulan yung mga bata. Kasi naman pinakamaliit. Sasalubungin ko na lang po, Nay. Oh, sige. At maghihintay lang ako dito. Sasalubungin ko naman talaga ang bata. Pero syempre may kasamang papansin kay Cherry. Nakikita ko kasi siyang napatingin sa akin bago siya umupo sa desk niya para gawin ang mga gawain niya bilang guro. Saktong tila mahuhuli pa si Kara sa gawain niya at nasa upuan pa rin ito habang nagsusulat ng pinapasulat sa kanya. Oh, anong ginagawa mo dito, Randall? May kailangan ka ba? Oh, ito naman oh. May iniintay lang akong bata. Ayan oh. Anak mo ba siya? Pwede rin. Anong pwede na rin? Anak mo ba o hindi? Hindi, pero sinusundo ko siya. Kaya lang, hindi pa siya tapos At kailangan niyang tapusin yan. Ikaw, iwasan mong maging malambot sa bata pagdating sa pag-aaral para matuto. Kailangan kasi niyang maintindihan yung mga bagay na kailangan niyang harapin habang lumalaki siya. Oo, naintindihan ko yun. Pero siguro habang tinatapos niya yung gawain niya, pwede naman tayo mag-usap, di ba? Wag dito, dahil marami ako sasabihin sa'yo. At hindi ito yung tamang lugar para pag-usapan yung mga ganong bagay. Lalo na may mga batang nakakarinig. Mamayang hapon pagkatapos ng trabaho ko, magtutuos tayo. Nakakatakot ka naman sa magtutuos na yan. Pero sige, hintayin kita dito mamayang hapon. Hindi ko makita ang tuwa sa mga mata niya. Mas nangingibabaw ang galit at lungkot roon. Napahinga lang ako ng malalim at tumingin kay Kara na kasalukuyan ng tulog.
Dahil doon ay napatingin na rin siya sa bata at huminga rin ng malalim. Ay, nako. 2 beses nakatulog yan sa loob ng klase kaya nahuhuli. Oh, ba't ka natatawa dyan? Siguro ganun ka nung estudyante ka, no? Hindi naman. Sadyang boring lang talaga yung kasi. Anak mo yata to kaya manang-mana sa'yo eh. Kara, hindi ka pa tapos. Bakit ka natutulog dyan? Kara, gising ka na muna. Sa bahay ka na lang matulog. Konti na lang to tapusin mo na. Gumising ka na muna dyan. Inaantok po kasi ako, mami. Inaantok ka na. Tapusin mo na muna yan para makatulog ka na. Nandito na yung papa mo. Uy, hindi papatawag sa akin yan, no? Tito ko niyan. Binata pa ako, ginagawa mo na akong tatay. Di tito. Dami-dami mong arte. Kara, nandito na yung tito mo, Kara? Kara, gising ka muna. Mamaya ka na matulog. Tapusin mo muna yan. Sige no, para kapag nakauwi tayo, bibigyan kita ng yuyuwap. Diba gusto mo ng yuyuwap? Nako, kaya pala bulol to eh. Kasi naman kinakausap nyo rin ng pabulol. Ginagaya ko lang naman yung tawag niya sa lollipop eh. Tsaka hindi ko yan tinuturuan mag-yuyuwap, no? Tama mo nga kasi. Turuan mo siyang magbigkas ng tama. At hindi lang teacher ang dapat nagtuturo sa bata. Dapat mga magulang din. Nga pala, bakit lola at tito niya lang ang pumupunta dito? At hindi yung nanay at tatay niya? Nasaan ba sila? Sa totoo lang, Cherry. Mahabang kwento. Mamaya na natin pag-usapan yan. Tito, gusto ko po ng yuyuwap. Kara, mamaya na yung yuyuwap na yan. Tapusin mo na muna yan saka kayo mag-yuyuwap mamaya, ha? Ano tinatawa-tawang mo dyan, Randall? Nag-yuyuwap ka rin eh. Akala ko ba dapat itama? Bakit mo rin ginagaya? Tumalim lang ang tingin niya sa akin at ako naman ay natatawa na para bang matagal na kaming magkakilala. Doon ko nakita na masarap pala siyang asarin. Dahil nga sa lollipop, biglang nawala ang antok ni Kara at tinapos ang pinapagawa sa kanya ng guro niya. Matapos niyang ipakita kay Cherry ang ginawa niya, lumabas na kami. Nakasunod ang paningin ng guro sa amin, lalo na nang tinamad maglakad ang bata at gusto nitong magpabuhat. Kaya pinasakay ko ito sa balikat ko habang kumakain nga siya ng lollipop. Sa lahat kasi ng estudyante sa eskwelahan na yon, si Kara ang pinakabunso nila. Kaya siya ang pinakamaliit at pinaka-hindi aktibo sa klase. Mabagal siyang mag-catch up ng lesson niya, lalo na't ang iniisip niya ay puro lang laruan at pagkain. Tol, hindi ka ba kinakabahan? Magde-date kay mamaya ni Cherry. Paano kung sabihin niya mamaya na may anak kayo? Titignan ko nga mamaya eh. Basta. Ayoko muna isipin yung mga bagay na yan. Depende sa topic kung pag-uusapan namin. Pero kung may anak nga kami, hindi ko siya pwedeng baliwalain. Pero, posible nga ba yun? 1 beses lang tapos nabuntis ka agad? Oo naman. Walang imposible, no? First time niya yun, tol eh. Posible talaga yun? Oo nga, tol. Posible yun. Teka nga. Bakit parang kabado ka dyan? Kasi kung meron nga, di ibig sabihin pala, naging tatay ako nang hindi ko alam. Siguro yun yung sagot sa pag-iwas ko sa mga relasyon. Aba, oo nga no. Maswerte ng Cherry na yun sa'yo kung nagkataong may anak nga kayo. Isa sa rason kung bakit hindi talaga ako sumubok na manligaw sa kahit sinong babae noon. Isa pa, wala naman akong natitipuhan pa. Kaya pumabor din sa akin ang pagkakataon na panindigan ng isang bagay na hindi pa ako sigurado. Naniniwala kasi ako na kapag may anak na ako kay Cherry, kahit sinong babae pa ang piliin ko, anak ko pa rin ang batang yon. At kung sakaling totoo nga na may anak ako kay Cherry at namuhay siya bilang single mom, mas maibibigay ko sa anak namin ang tinatawag na kumpletong pamilya. Kaya pagsapit ng hapon,
Agad na akong pumunta sa eskwelahan at hinintay siyang matapos sa klase. 4:00 ako dumating. Lumabas siya ng 5:00, pero mas nauna nang umuwi sa kanya ang mga estudyante. Sa totoo lang kabado ako noon, pero tinatagan ko lang ang loob ko. Kanina ka pa ba dyan, Randall? Hindi naman. Sakto nga lang pagdating ko eh. At saka tansyado ko naman yung oras ng uwian ng mga bata. Halika na. Angkas ka na. Oh, saan mo gusto? Ikaw mamili ng lugar. Hindi ko nga rin alam eh. Masyado kasing maselan yung pag-uusapan natin. Kaya hindi tayo pwede sa labas. Sa boarding house ko naman, maririnig tayo sa kabila kasi plywood lang yung dingding ko dun. Ganun ba? Gusto mo, doon ka na lang sa bahay ko. Doon, walang makakarinig doon. Kaibigan ko lang yung kasama kong tumakas sa grupo nila Jasper. Tsaka kilala ka nun. At kami lang yun nandoon. Depende kung doon matutulog si Kara mamaya para manood ng TV. Talaga? Doon sa bahay mo? Oo. At saka ligtas ka doon dahil walang baril na tututok sa ulo ko para gawan ka na masama. Ay, oo sige. Kung mas ligtas doon, edi doon na lang tayo. Ikaw nang bahala, total, taga rito ka naman eh. Umangkas nga siya sa likod ko. Nung una parang ayaw niyang kumapit sa akin. Pero kinuha ko ang kamay niya at pinayakap sa tiyan ko. At sinabihang baka mahulog siya. Naramdaman ko ang pagpiglas ng kamay niya at ang inis niya sa ginawa ko. Pero ako, pangisi-ngisi lang. Agad akong nagmaneho mula eskwelahan hanggang sa bahay noon. Medyo may kalayuan lang ang eskwelahan na yon sa bahay namin. Kaya inabot kami ng 2 minuto sa kalsada. Dito ka lang pala nakatira? Ilang beses ko nang nakita yung bahay na to eh. Hindi ko man lang naisip na dito ka pala nakatira. Bale, bahay to ng lolo't lola ko na minanan ng tiyahin kong bunso. Kaya ang bahay na to, pag-aari ng tiyahin ko. Kaya ako lang tinirahan kasi nasa ibang bansa siya namumuhay ngayon. Sayang din naman yung bahay na to kung hindi matitirahan, di ba? Ayaw ring ibenta kasi alaala namin ito kila lolo't lola. Di dito ka pala nagtago pagkatapos nun. May mga bagay kasi na nangyari noon na kailangan ko lumayo. Nanganib yung buhay ko noon, kaya kailangan ko umalis. Bali kasama ko si Banjo na hinahunting ni Jasper dahil sumama sa akin. Banjo! Nandito na kami! Oo, sandali lang. Magbibigay lang ako ng sukli dito. May customer pala. Yung tindahan, sa'yo rin? Oo, hanap buhay namin yan. At saka, ako na nga lang magbubukas ng gate. Hindi niya maiwan yung customer niya dun eh. Oo sige. Sa loob ng bahay naman pagpasok namin ay gumala agad ang paningin niya. Si Kara naman, nandun na at nanonood ng paborito niyang palabas habang kumakain. Wala siyang pakialam nang pumasok kami dahil tutok na tutok nga siya. Dito rin pala nakatira si Kara? Talaga bang hindi mo siya anak? Puro litrato niya yung laman ng bahay mo eh. Mukhang yun oh, yun yung araw ng binyag niya. Pero bakit wala sa litrato yung lola niya? Ay nako, napakahabang kwento ang tukol dyan. Pero unahin natin Cherry yung gusto mo sabihin sa akin. Kasi mukhang yun din yung gusto ko malaman eh. Pero bago yan, anong gusto mo kainin? Kahit ano, ikaw nang bahala. O sige, wala ka naman sigurong masyadong gagawin bilang teacher, no? Magluluto lang ako ng merienda. At saka, uy, Kara, yung teacher mo nandito, hindi ka man lang nag-hello? Hello po, ma'am. Nanonood po ako ng Barbie, oh. Sige lang, Kara. Manood ka muna ng Barbie dyan. Nagluto lang ako ng lumpia at nagtimpla ng juice. Dahil maingay ang TV ni Kara, sa likod kami pumunta, kung saan may maliit na kubo roon na pwedeng tambayan. Oh, ito. Mainit-init pa yan, ha? Kumain ka habang nag-uusap tayo. Oo nga pala.
Di ko na itanong kung kamusta ka na pagkatapos ng mga nangyari noon. Hindi naging madali yung buhay ko, Randall. Tulad mo, nagtatago rin ako. Sa totoo lang, hinanap kita habang tinatakasan ko yung mga taong gustong pumatay sa akin. Pinipigilan kasi nila akong mag-report sa polis tungkol sa nangyari. Bakit mo ko hinahanap? Nireport mo rin ba ako? Bakit ko naman gagawin yun? Lalo na't ni isa nga sa kanila hindi ko na i-report. Kasi sino pa bang ipapakulong ko kung patay na silang lahat? Ano? Anong mga patay na? May pumatay sa kanila? Yung pumatay sa kanila, yun din ang tinatakasan ko. Kaya nga sobrang nahirapan ako nun eh. At nangangailangan ako ng katuwang kaya hinahanap kita. Teka nga. Iisa-isahin ko lang yung tanong Bakit sila pinagpapatay? Kasi ganito kasi yun eh. Nung nasa ospital ako, sinugod ako nila Jasper doon. Sinubukan nila kaming patay ni Banjo. At sabi nila, dahil daw sa akin kaya sila iniisa-isa. Tugma to sa sinasabi mo, di ba? May alam ka ba tungkol sa ganun? Na-ospital ka, di ba? Bakit ka nga ba na-ospital? Hindi ko alam kung maintindihan mo ang paliwanag ko kung sakaling sabihin ko sa'yo, Cherry. Oh, bakit hindi mo subukan? Bakit? Kapag sinabi ko bang kinagat ako ng aswang sa leeg, maniniwala ka. Dinukot ako ng aswang na yun kasi hinahanap ka niya. Ito yung bakas sa leeg ko. Kagat ito ng aswang. Niligtas lang ako ni Banjo. Pero hindi ko nga alam kung bakit ka hinahanap ng taong yun. Dahil anak niya ako, Randall. Isang bayugo ang tatay ko. Yung prof niyo. Ano? May lahi kang aswang? Oo, pero hindi ako aswang. Tatay ko lang ang aswang at nagtatago ako sa kanya. Diyos ko, nakakakilabot ka naman. At bakit mo naman ako hinahanap? Dahil nabuntis ako at anak mo yon. Napalunok ako ng mariin sa sinabi niya. Lumakas ang kabog ng dibdib ko noon. Na kahit inaasahan ko na ang salitang yon, nandun pa rin ang kaba ng pagkabigla sa katawan ko. Yung mga mata niya noon, titig na titig sa akin na parang inaaral din ang reaksyon ko. Pero may namumuong luha roon at hindi nagtagal. Tumulo rin ito. Kaso, ang hirap mong hanapin eh. Pero kahit papano sinikap kong mabuhay ang bata sa sinapupunan ko. Lumaki yung tiyan ko habang nagtatago ako, Randall. Pinuntahan rin kita sa lugar na to matapos kong makakuha ng mga impormasyon tungkol sa'yo. Isa to sa lugar na meron kang kamag-anak. Kaya isa to sa lugar kung saan ako nagbaka sakaling mahanap ka. Pero bakit walang nagsabi sa akin na ikaw ang nakatira sa malaking bahay na to? Nagtanong-tanong ako, Randall, pero walang nakakakilala sa'yo. Bakit ganun, Randall? Kasi kaya hindi ako nakikilala ng mga tao dito. Hindi kasi kami nakikipagsalamuha dyan sa labas nung panahong yun para masigurado na walang makakatundon sa amin. Bali yung mga nakakilala sa akin, dito lang sa lugar na to. Pero ilan lang sila. Isa na dun yung mag-asawang lolo at lola ni Kara. Pero, Cherry, kung buntis ka nun at tinaguyod mo mag-isa yung pinagbubuntis mo, nasaan na siya ngayon? Bakit hindi mo siya kasama? Kasi nawawala siya. Ano? Paano nawawala, Cherry? Hindi ako sa ospital ng anak, Randall. Mag-isa lang ako noon at kailangan ko ng tulong. Nilagay ko siya sa isang ligtas na lugar. Yung alam ko na mababalikan ko siya. Kailangan ko muna siyang bitawan para makaya kong buhatin yung sarili ko noon habang dinudugo ako. Para makahingi lang ako ng tulong. Pero pagbalik ko, wala na yung anak ko. Maling-mali ako dahil iniwanan ko siya. Sana tiniis ko na lang siyang dalahin nun kahit nanghihina ako. At hindi sana siya nawala sa akin. Randall, paulit-ulit ako naghanap sa lugar na to, pero hindi ko siya makita. Kaya pinasok ko yung pagtuturo dito kasi nagbabaka sakali ako na baka isa sa mga batang tinuturuan ko, anak ko. Di sana nabalita yun dito. Pero hindi ka ba lumapit sa barangay dito o sa mga pulis? Kung ginawa ko yun, matutuntun ako ng tatay ko. Kung hinahanap kita, hinahanap niya rin ako. Bawat lugar na napupuntahan ko, umaalis din ako agad. Kasi nga matutuntun niya ako. Mas malakas ang pangamoy niya nung buntis ako dahil sa bata.
Kung sa bagay. At nga pala, ba't ka nga ba tumatakas sa sarili mong tatay? Dahil nga buntis ako at hindi ligtas ang anak ko sa kanya. Gusto niya kasing gawing pagkain yung bata. Pero nawawala yung bata, Cherry. Hindi mo ba naisip na baka nakuha niya yung anak natin? Hanggat maaari ayokong isipin na ganun nga yung nangyari. Mas gusto kong maniwala na buhay pa siya, Randall. Kaya gusto kitang makausap dahil hindi lang ako ang magulang niya. Ikaw rin. Kaya tulungan mo akong mahanap yung anak natin. Parang awa mo na, Randall. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Cherry, saan mo iniwan yung bata? At anong buwan at anong petsa yon? Dun sa parang lumang kulungan ng baboy. August 3 ako nanganak at August 3 din siya nawala. August 3? Sa kulungan ng baboy? Doon ka nanganak? Oo, Randall. Dahil nga takot ako sa ospital. Naghahanap ako ng kumadrona noon. Kahit makakita man lang sana ako ng matandang babae. Kapag sa ospital kasi matutuntun niya ako. Hindi ako pwedeng lumantad noon, Randall. Pasensya ka na kung yun ang nagawa ko sa anak natin. Diyos ko, Cherry. Kung ganun, hindi ka na maghahanap. Ano? At bakit naman? Anak natin yun, Randall. Kailangan natin siyang hanapin. Kasi si Kara yung nakita ang sanggol nila Nanay Sena. Doon sa mismong lugar na sinasabi mo. Ano? Si Kara? Kaya nga walang magulang si Kara, di ba? Tito at lola lang niya yung nakita mo. Kasi nga yung mag-asawang matanda na yun yung nakapulot sa kanya. Kung alam ko lang na anak pala siya, di sana ako na yung tumayo magulang niya. Inalok nila sa akin yung bata pero tinanggihan ko, Cherry. Pero pangako, hindi ko talaga alam na anak ko pala yung batang tinanggihan ko. Nanlumo ako sa nalaman ko noon. Kaya pala sobrang minahal ko rin ang bata dahil akin pala talaga. Ang masakit lang isipin dahil tinanggihan ko nga siya. Pangalan nila Tatay Teteng at Nanay Sena ang daladala niya imbis na sa akin. Dahil din sa nalaman ni Cherry na si Kara nga ang batang hinahanap niya. Agad na siyang tumayo at pumasok sa bahay. Sinundan ko naman siya at sa sobrang pananabik niya, nilapitan niya ang bata na walang kaalam-alam at niyakap ito ng mahigpit. Ano nangyari? Ba't nag-iiyakan kayo dito? Tol, tanga ko, Tol. Bakit? Tanga ko saan? Linawin mo nga. Hindi ko maintindihan eh. Mas masahol pa yung pagkabulol mo ngayon kay Kara eh. Tol, anak ko si Kara. Anak siya ni Cherry na iniwan niya sa lumang baboyan na yon. Ano? Si Kara? Si Kara anak ni Cherry? Para ako mababaliw, Tol. Inalok ako ni Nanay Sena na maging ama niya. Pero tumanggi lang ako. Di sana Papa yung tawag sa akin ng batang yan. At pangalan ko yung daladala niya. Naku, Diyos ko. Pero Tol, hindi mo naman alam yun eh. Huwag mo sisihin yung sarili mo. Pero paano ba nangyari sa lugar na yun ng anak si Cherry? Samantalang ibang lugar naman yung pinanggalingan natin lahat ah. Bakit siya nandito noon? Pinaliwanag ko kay Banjo ang napag-usapan namin ni Cherry. Tulad ng inaasahan, nagulat ito sa nalaman dahil nagkaalaman na kami ni Cherry. Saka ko na nakita ang pagkakahawig nila ni Kara. Sa ilong, sa labi, at hugis ng pisngi. Kay Cherry nga pala talaga niya nakuha yon. Aba, sino magkakalang may mag-ina kang pinapanood mo ngayon ano? Ay, ang bait talaga ng Diyos sa inyong tatlo. Hindi nila kayo pinaglayo-layo. Nawala nga kay Cherry anak nyo. Pero napunta naman sa'yo kahit sila Nanay Sena ang nagpalaki sa kanya. At saka hindi ka naman nagpabaya eh. Hindi mo kailangan sisihin sarili mo, Tol. Mga birthday, binyag, lahat ng kailangan ni Kara, ikaw lahat ng bigay. Wala naman yung pinagkaiba sa gawain na ama, di ba? At saka isa pa, ang lapit-lapit ng bata sa'yo. At saka simula nung sanggol pa lang yan, nakarga mo na yan hanggang sa paglaki niya, di ba? Pero kahit na, higit pa rin yung maibibigay ko kung alam ko lang na galing siya sa akin.
Hindi pa naman huli ang lahat. Bata pa si Kara, kaya marami ka pa maibibigay sa kanya. Simulan mo ngayon. Umpisahan mo sa kanya yung pagtawag na anak at pagtawag sa nanay niya na love, mahal at babe. Anong love, mahal at babe lang pinagsasabi mo dyan? Di malamang, bubuhin niyo yung pamilya niyo para kay Kara. Pinakamagandang regalo yun para sa bata, ano ka ba? At saka, sayo-sayo naman si Cherry. Mukhang tumutok lang naman yan sa paghahanap ng anak niya. At hindi yan nagkaroon ng relasyon, no? Pipili ba siya na ibang lalaki kung ikaw naman talaga yung mas bagay sa kanya? At saka, tol, grabe. Kung alam mo lang kung gaano ako kasaya ngayon para sa'yo. Sa isang kisap mata, bigla ka nagkaroon ng pamilya. Aray ko! Bakit ka naman nababatok? Hindi yun ganun kadali, no? Siraulo ka ba? Pero sa isiping meron akong mag-ina, talagang magaan sa pakiramdam. At kung masaya si Banjo sa nakikita niya sa akin, higit naman akong mas masaya kumpara sa kanya. Hinayaan ko na lang na makipaglaro si Cherry kay Kara. Panay ang tulo ng luha nito habang nakikipag-usap sa bata. Pero sa kabila ng masayang eksena na yon, napapaisip ako sa pagkatao ni Cherry. Kung aswang ang tatay niya, ibig sabihin may dugong aswang rin ang anak ko. Napahugot ako ng malalim na hininga dahil doon. Pero nang sumapit ang 7:00 ng gabi, nagpaalam si Cherry na aalis na dahil kailangan niyang atupagin ang mga gawain niya bilang guro. Dito ba natutulog si Kara? Kakausapin ko si Nanay Sena para dito na siya matulog. Ikaw, sigurado ka bang ligtas ka dun sa boarding house mo? Wala na sa akin ang atensyon ng tatay ko. Posibleng nasa bata na yon. Gusto ko nga makausap yung lola ni Kara eh. Gusto kong magtanong kung may nanggugulo ba sa kanila. Kung meron man, hindi yun nobra. Kung usapang aswang lang ligtas na ligtas si Kara sa kanila. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kasi isang bangkilan si Nanay Sena, tapos isang gabunan si Tatay Teteng. Ano? At paano mo naman nasabing ligtas si Kara sa kanila? Dahil mabubuti silang aswang. At kung hindi ligtas si Kara sa kanila, hindi mo na sana nakita yung anak mo ngayon. At ang ibig ko sabihin, kung habulin ng tatay mo si Kara, ang dalawang aswang na muna na yun makakaharap nila. Sila rin kasi yung dahilan kung bakit naging panatag yung loob ko habang namumuhay ako dito eh. Dahil alam ko may magtatanggol sa akin. Pero ikaw ba? Sigurado ka bang walang matang nanonood sa'yo ngayon? Kasi kung meron, ibig sabihin nakita na rin ako. Sa totoo lang hindi ko masasabing wala. Pero kung meron man, pakiusap lang Randall, kahit anong mangyari, siguraduhin mong ligtas si Kara. Hindi siya pwedeng makuha ng lolo niya. Dugo ni Kara ang kailangan niya at hindi pwede yun. Paano kaya kung dito ka na lang? Ano? Dito? Oh, nagbabayad ka dun sa boarding house mo, di ba? Dito, libre ka. Ayaw mo ba? Kasi kung nandito ka, makakasama mo palagi si Kara at mapoprotektahan ka pa. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ganun lang yun kadali sa'yo? Ito naman no. O siya sige, kung hindi ka komportable, ikaw nang bahala. Basta ako, desidido akong mabuo yung pamilya ko. Huwag kang umuso sa akin. Ang sagwa mong tingnan eh. Oo sige na, aalis na ako. Magkikita na lang kami ni Kara bukas. O sige, ihatid ko na rin siya sa bahay nila Nanay Sena. Isasama ko na lang siyang ihatid ka. Kara, tara, gusto mo sumama? Saan po tayo pupunta? Ihatid lang natin si Ma'am Ganda, tapos ihatid na rin kita sa inyo. Yay! O sige po, sama po ako tito. Bye-bye, Tito Banjo. Gamit naman ng motor ko ay hinatid ko na nga si Cherry sa boarding house niya. Nakasuot lang nun si Kara ng jacket at sombrero para iwas hamog. Nasa gitna namin siya ni Cherry para naman mas masulit pa niya na makasama niya ang anak niya sa gabing yon. Pero nang bumaba si Cherry, lumipat na si Kara sa harapan ko at umakto ng driver ng motor ko. O sige na, magbabay ka na kay Ma'am Ganda. Sabihin mo, babay mama. Bye-bye po, Mama. Hala, Tito. Bakit po, Mama?
Basta, kapag wala sa school, mama yung tawag mo sa kanya ha. Randall naman, huwag mo naman biglayin yung utak ng bata. Relax lang. Sumusunod naman to si Kare. O sige na, alis na kami ha. Oo sige, mag-iingat kayo. Agad kong pinaandar ang motor ko. Medyo may kalayuan din noon ang boarding house niya. Kaya mapapasaba kami sa pagmamaneho sa daan sa ganong oras ng gabi. Kahit kasi maaga pa noon para sa mga nilalang sa dilim. May parte kasi kaming dadaanan na talagang hindi matao. At yon ang lugar na may mga kawayan at tulay. At habang dumadaan kami roon, biglang may nabangga ang motor ko sa hangin. Walang figura pero may nabangga ako. At dahil sa lakas ng impact noon, umiyak si Kara dahil sa gulat. Anak lang. Shh. Kara, nagkamali lang ng drive dito. Tsaka huwag ka maingay. Kasi baka maaswang tayo. Aswang? May aswang po! Hala, Tito! Takot po ako sa aswang! Oo, kapag umiyak ka, may aswang. Kaya huwag kang iiyak para walang aswang ha. Huwag kang matakot, nandito lang si Tito. Inatras ko na lang ang motor ko noon at saka minaneho ulit. Pero may humarang na naman at muntik pa kaming mapasubsob. Buisit naman, hindi to maganda. Tito, natatakot po ako. Halika dito, Kara. Umayos ka ng posisyon. Umarap ka sa akin. Tapos yakap ka ha. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Kabado na ako noon pero sinikap kong makaalis. Ang mahirap lang kasi noon, hindi ko makita kung sino ang kalaban ko. Muli kong inayos ang motor ko at inatras ito. Nang imaneho ko ito, iniba ko ang direksyon para kung anumang klaseng nilalang ang humaharang sa motor ko. Hindi na niya ako makikita at mahihirapan ang hulihin ako. At umubra nga yun. Kaya nang sa palagay ko ay nalagpasan ko na ang nilalang na yon, pinaharurot ko na ang motor ko. Nakasubsob na nun ang mukha ni Kara sa dibdib ko sa takot. Nang makarating kami sa bahay ng mag-asawa, sa labas pa lang ay nakaabang na sila. O ano, Randall? Ayos lang ba kayo? Ramdam na ramdam ko ang presensya niya sa inyo. Saan ba kayo nanggaling? Natid lang po namin yung guro niya. At saka, bakit parang alam niyo po na may hindi magandang nangyari sa amin? Dahil ramdam namin siya noon pa. Matagal na yan parang may nakamanman kay Kara. Hindi lang makalapit dahil paparating pa lang siya. Ramdam ko na kaagad. Ano? Pero huwag ka magalala. Hindi namin nahayaan na masaktan niya ang bata. Pero bakit hindi ko po to alam? Hindi naman siguro kailangan na ipaalam sa'yo, Iyo. Kasi baka matakot ka lang. Alam namin na may karanasan ka tungkol sa mga aswang. At matotrauma ka pa kung ipapaalam namin yon, hindi ba? At isa pa, nandito kami na nanay Sena mo. Ligtas si Kara. Sige na, Randall. Umuwi ka na. Ihahatid kita para siguradong ligtas ka. Sandali lang ho. Ang totoo niyan, gusto ko kasi kayo makausap kaagad, Nay, Tay. Tungkol po ito sa pagkatao ni Kara. Pagkatao ni Kara? Opo. At ganitong may umaligid pala sa kanya. Parang kailangan niyo rin po malaman ng totoo. Na kanino ko lang din po natuklasan. Importante po ito kaya sana po pagbigyan niyo na po ako ngayon. Aba, mukhang importante nga yan. Kung ganon, doon tayo sa loob ng bahay. Hindi na talaga ako nagpaligoy-ligoy pa noon. Talagang sinabi ko sa kanila ang katotohanan tungkol kay Kara. Hindi rin nila akalain na ako pala ang biological father ni Kara. At tulad ng pakiusap ko, lalo na't emosyonal akong nagkukwento, handa rin silang ibigay sa akin ang bata. Kung ganun pala mas may karapatan ang bata na makasama ka kesa sa amin. Dahil sa totoo lang, Randall, kung wala ang suporta mo, mahihirapan talaga kami kay Kara. Pasensya na po, Nay ha. Kasi tumanggi ako dati.
Hindi ko po kasi alam na anak ko pala talaga siya. Sobrang nagsisisi ako na suporta lang yung binigay ko sa kanya at hindi ang lahat ng karapatan niya. Iho, hindi mo naman kasi alam noon na sa'yo siya. Huwag mo na sisihin yung sarili mo. Hindi mo naman siya pinabayaan dahil din siguro sa lukso ng dugo na nararamdaman mo sa kanya. Hindi ka naman nagkulang kay Kara. At ngayon na nasa iyo siya. Habang maaga pa at total may pera ka at ang pamilya mo, magagawan mo ng paraan ng pangalan niya. At saka huwag ka nga magsisi dyan. At ang gagawin mo lang ngayon protektahan mo ang anak mo pati ang nanay niya. Nasa likod mo lang kami, iyo. Pero siguro, sumama na lang po kayo sa akin. Kapag kasi nasa akin si Kara, sigurado ako mamimiss po kayo nun. Masyado pong luma na rin yung bahay niyo. Pwede po kayo dun sa akin. Ay, naku iho, wag mo kaming alalahanin. Nakakahiya naman sa tiyahin mo. Wala naman hong problema sa kanya yun, Nay. Pumayag nga siya doon si Banjo At alam ng tiyahin ko yung problema ko. Maintindihan ako nun. At siguradong matutuwa yan kapag nalaman niyang anak ko talaga si Kara. Bukas na lang. Si Kara na muna ang dalahin mo. Sige na, at babantayan namin kayo pa uwi. Minsan kasi ay natutulog din si Kara sa amin kaya hindi siya ganun kahirap dalhin pa uwi sa bahay para doon na matulog. Dala ko na nun ang mga gamit niya papunta sa eskwelahan para sa kinaumagahan. Ilang beses ko na rin siyang katabi matulog pero iba sa pagkakataong yon. Dahil katabi ko siya na alam ang katotohanan na ako ang tatay niya. Mas lalo akong naging maalaga kay Kara noon. At nandun rin ang konsensya ko na basta ko na lang siya kinuha mula kay Nanay Sena at Tatay Teteng. Kinabukasan naman, si Banjo ang nag-asikaso sa kusina para sa agahan ni Kara. Nagluto siya ng hotdog at itlog, tapos ang kanin ay sinangag pa, kaya tuwang-tuwa ang bata. Ay sarap po nito, Tito. Talaga, Kara? Masawap? Opo, masarap po talaga. Masawap pala O ayan dagdagan mo para tumaba ka at matuwa yung papa mo sa'yo. Papa po? Wala naman akong papa, Tito Meron. Kaya simula ngayon, papa na ang tawag mo kay Tito Randall ha. Kasi simula ngayon, siya na yung papa mo. O ano, ayos ba yun, Kara? Talaga po? Yehey! Tapos si ma'am ko, mama na po yung tawag ko sa kanya. Yehey! Naku, mabuti na lang wala ka pamuwang. Walang maraming tanong. Sa madaling salita, naagapan. Ano po? Ha? Wala. O sabi ko kumain ka pa. Itong hotdog matawap yan. Pagkatapos niyang kumain ay agad ko siyang inalalaya na makaligo at binihisan. Gamit naman ang motor ko. Pumunta na kami sa eskwelahan at wala pa roon si Cherry. Naghintay lang kami ng siguro mga kalahating oras at pasado na yon sa umpisa ng klase. Marami ng estudyante ang naghihintay sa kanya pero wala pa rin siya. Dahil doon, tinawagan ko ang number na binigay niya sa akin pero walang sumasagot. Maya-maya pa, may biglang nag-text at nag-pop up ang pangalan niya sa screen ko. Humihingi ito ng pasensya na hindi nito nasagot ang tawag dahil nga masama raw ang pakiramdam niya. Kagabi maayos pa siya. Ngayon masama na yung pakiramdam? Tito, bakit po wala si ma'am ko? Masama daw yung pakiramdam Absent siguro ngayong araw. Halika, puntahan natin sa boarding house niya. Sinabi ko na lang sa mga nanay na naroon na hindi makakapasok ang guro ng mga anak nila. Agad kong inakay si Kara noon para isama na puntahan si Cherry sa boarding house nito. Pagdating namin doon, agad kong tinanong ang landlady kung nasaan si Cherry. Ang sabi nito ay hindi pa raw ito bumababa. Ito na rin ang umakyat sa taas para tawagin si Cherry. Tila natagalan pa nga ito bago bumaba at pansin kong parang namumutla ito sa takot. Ayos ka lang po ba ate? Namumutla ka.
Nahilo lang ako bigla. Pero hayaan mo na, magiging okay rin naman ako. Teka, ano yun nasa leg mo? Dugo ba yan? Ito? Naku, wala ito. Ate, pwede ba akong makisuyo? Makisuyo? At ano naman yun? Gusto ko sana ibalik sa eskwelahan tong batang ito. Pupuntahan ko lang yung teacher niya sa taas. Sana po wag mo siyang iiwan hanggat hindi pa nakakarating si Banjo. Kilala niyo naman po si Banjo, di ba? Oo, kilala ko siya. Ayun, sa kanya mo ibigay itong bata. Sige na po ate, babayaran kita mamaya. Basta pagdating sa eskwelahan, hintayin mo lang po si Banjo Iti-text ko lang po siya. Ito pong pera mag-tricycle na lang po kayo. Oo, sige. Oo nga pala, nasaan yung kwarto ni Cherry? Yung may number 6, sa kanya yun. At tara na bata, punta na tayo sa school mo. Parang nagdadalawang isip pa nun ang babae pero sa huli ay tinanggap niya ang pera at hinawakan sa kamay ang bata. Marahan akong tumango sa kanya. At siya naman, agad na hinawakan sa kamay ang bata. Ayaw sanang sumama ni Kara sa kanya pero kinausap ko na lang siya. Sobrang sugal ang ginawa kong pagtitiwala sa landlady. Magkakilala naman kami noon pero hindi naman sobrang close. At ako naman, agad na nagpadala ng text kay Banjo na sunduin si Kara sa eskwelahan. Saka ako nagpasyang umakyat sa taas. Hinanap ko ang may number 6 na kwarto at saka ako kumatok. Cherry? Cherry, gising ka na ba? Kamusta yung pakiramdam mo? Pwede bang buksan mo tong pinto? Wag! Huwag kang pumasok, Randall! Umalis na kayo ni Kara! Pero biglang bumukas ang pinto at hindi ako nakailag agad. May bumaon na patalim sa tiyan ko. Napasigaw ng malakas si Cherry at mabilis din siyang binigwasan ng lalaki para manahimik. Ako naman, natumba agad sa sahig at iniinda ang sakit sa katawan ko. Nyemas, nasaan yung bata? Iniwan mo ba sa baba? Randall... Manahimik ka! Huwag mo siya saktan! Cherry! Hayop ka talaga, Sir Albert. Hindi ba't anak mo siya? Bakit mo siya sinasaktan? Aray ko! Yung tiyan ko! Dahil wala na siyang silbi sa akin. At yung anak mo, yun na lang ang merong silbi. Sa umaga talaga, Sir Albert. Ginagawa mo to. Pues, wala ka ng takas dahil madali lang marinig ang mga sigaw dito sa taas dun sa labas. Tulong! Tulungan niyo kami! Hinampas niya ako sa ulo noon. Sinunod niya si Cherry kaya wala nang kahit sino sa amin ang nakasigaw pa. Huli ko na lang na nakita noon ay ang dugo ko sa tiyan na dumaloy sa sahig. Yun ang eksenang nawalan ako ng malay. At nang magising ako ay gabi na. Mukhang nasa ibang lugar na ako at may babaeng umiiyak sa tabi ko. Randall! Randall, gumising ka! Kukunin niya si Kara, Randall! Kara! Gumising ka! Kailangan nating agapan yung tatay ko. Kukunin niya si Kara. Baka makuha niya ang bata. Ayoko na mawala sa akin ang anak ko. Aray ko! Cherry! Nasaan tayo? Dinala niya tayo sa gitna ng gubat para makuha niya si Kara. Hindi handa ang mga tao sa paligid niya doon. Baka makuha niya yung bata. Tinalihan ko na yung sugat mo. Niligyan ko na rin ng dahon ng hagonoy. Pasensya ka na dahil yan lang ang kaya kong gawin. Sobrang nag-aalala kasi ako kay Kara. Natatakot ako, Randall. Baka mawala na naman sa akin yung anak ko. Tulungan mo akong makatayo. Tulungan mo ako. Oo, sige. Halika. Paano niya tayo nadala dito? Ang daming tao sa lugar na yun. Aswang siya, Randall. At magagawa niya kahit na ano. Pero mga magulang tayo kaya ililigtas natin si Kara. O siya, sige. Halika na. Sobrang kumikirot noon ang sugat sa tiyan ko. Nahihilo pa ako sa sobrang sakit noon. Pero bilang magulang ni Kara,
Kailangan kong tiisin ang sakit. Mabuti na lang alam ko ang lugar at malapit lang yon sa bahay namin. Pero habang naglalakad kami noon ay may pagaspas ng pakpak akong naririnig sa taas. At maya-maya ay humangin na rin yon. Teka Randall, ano yan? Aswang? May pakpak? Nay? Nanay Sena, ikaw ba yan? Ayos ka lang ba, Randall? Naaamoy ko ang dugo mo at malubha ang sugat mo. Nay! Tulong, Nay! Kukunin na bayugo si Kara. Siya muna yung unahin nyo, Nay! Mamaya na po kami! Nandun na ang tatay Teteng mo, Randall. At ligtas si Kara at Banjo sa loob ng bahay. Kayo ang kailangan kong dalahin pa uwi. Sigurado po ba kayo, Nay? Baka pagdating namin doon, wala na doon si Kara. Ayoko po mawala yung anak namin, Nay! Desperado na ang bayugo na yon. Kaya ginagawa niya ang lahat para makuha ang anak ninyo. Pero tulad nga ng sabi ko, maraming beses na niyang sinubukan yon. At kahit ilayo pa niya kayo sa bata para hatiin kami ng tatay Teteng ninyo, hinding-hindi pa rin siya magtatagumpay. Kaya halina kayo, iuuwi ko na kayo. Bumaba si Nanay Sena noon at bilang aswang, inalalayan niya akong maglakad. Kahit may pakpak siya ay hindi naman biro ang bigat namin ni Cherry para ilipad niya ng sabay. Mabigat rin kami para sa kanya kahit na malakas siya. Nagtiyaga kaming maglakad pa uwi, pero may pagkakataon na nilipad niya kami pandagdag bilis sa aming pag-uwi. Parang dumudugo ulit yung sugat ko. Akin na, Randall. Lalawayan muna natin para mawala ang sakit. Mamaya na ho. Unahin po muna na si Kara. Mas mabilis kapag mababawasan ng sakit niyan. Sandali lang naman ito, Randall. Dahil nga doon ay inalalayan nila akong makahiga saglit sa damuhan at ginamot ang sugat ko. Sandali lang naming ginawa yon at muli kaming nagpatuloy sa paglalakad. Tulad ng sabi niya, humupa nga ang sakit sa sugat ko at nakakalakad na ako ng maayos, kaya mabilis ako nakarating sa amin. Sa labas ng gate ay may dalawang nilalang na nag-aaway. Ang isang figura ay naglaho bigla at nagpapakita lang kapag umaatake. Ang isa naman, malaki ang katawan at puti ang mahabang buhok nito. Pumasok na kayo at tutulungan ko lang si Teteng. Randall, tara na! Nay, mag-iingat po kayo. Agad siyang umatake sa pasulpot-sulpot na nilalang na yon. Nakikita lang ito nang mahawakan niya at nilampaso. Pero malakas rin ang bayugo na yon, kaya nababalibag din ito si Nanay Sena. Pinoprotektahan lang siya ni Tatay Teteng na nasaan yung gabunan. Nang makalapit kami sa gate, nakasara ito kaya kinalampag ko yon. Yun nga lang, hindi naging maganda ang resulta kay Kara dahil umiyak ito sa gulat. Banjo! Banjo, pabukas ng gate! Sandali! Huwag niyong bubuksan yung gate! Cherry! Banjo! Huwag bubuksan yung gate! Dalhin mo si Kara sa loob ng bahay, bilis! Ilabas niyo ang bata ko, ayaw niyo patayin ko ang babaeng ito! Hindi mo makukuha ang anak ko! Patayin mo na lang ako kung gusto mo! Bitawan mo siya! Halika rito, walang kwentang ama ka! Cherry! Humawak ka sa kamay ko, bilis! Banjo! Banjo, buksan mo yung gate! Dadalhin ko pa si Kara. Natatakot eh. Bilisan mo lang habang pinagtutulungan siya ng mag-asawang aswang. Yung mga tao! Ayun na yung mga tao, Randall! Diyos ko, sila Nanay at Tatay Teteng. Baka masaktan sila. Ang daming tao. Ang ginawa ng mag-asawang aswang noon ay binalian ng buto ang bayugo. Saka ito ibinato malapit sa mga tao. Kaagad silang tumakas para makaiwas sa parusa. Hinabol sila ng ilang mga tao. Pero may tiwala ako kina Nanay Sena. Alam kong kaya nilang iligaw ang mga yon. At ang bayugo naman, pinagtutulungan na ng mga tao. Bumukas naman nun ang gate at mabilis kaming pumasok ni Cherry. Apurado rin itong isinara ni Banjo at agad kaming pumasok sa loob ng bahay. Nadatna namin si Kara na talagang iyak ng iyak. Nakakaawa talaga siya noon at hirap na itong huminga dahil sa paghikbi. Kara, anak, tama na. Nandito na si Mama.
Yakapin mo kaagad. Takot na takot yan. Ikandong mo na. Nahihilo na ako, Cherry. May aswang! May aswang po sa labas! Shh! Tahan na. Tahan na, Kara. Wala nang aswang. Patay na siya. Pinatay na siya ng mga tao. Kaya tama na. Nandito na si Mama. Huwag ka nang matakot. Tol, anak na. Natutuyo ako na ng dugo sa tiyan. Oo, Tol. Nahilo na ako. Dalhin mo na lang ako sa ospital. Kung kailang nasa loob na ako ng bahay ay saka pa ako nawalan ng malay ulit. Doon ko na kasi naramdaman ang magkahalong pagod, sakit, gutom at uhaw. Umaga pa ako nung sinaktan at nagising ako ay gabi na. Mahaba talaga ang tulog ko at hindi ko alam kung gaano karami ang dugong nawala sa akin. Nang magising ako ulit, nasa ospital na nga ako at nasa tabi ko nakaupo si Cherry. Nang makita niya akong gising na, agad siyang napatayo at saka ako inulan ng mga tanong. Randall, buti naman at gising ka na. Kumusta yung pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Nauuhaw ka ba? Nagugutom ka ba? Anong gusto mo? Ay, oo tama. Sandali. Tatawagin ko muna yung doktor. Sandali lang ah. Saglit lang ako. Taranta niyang tinawag ang doktor noon. Matinding gutom at uhaw ang nararamdaman ko nung panahong yon. Hindi nagtagal, dumating ang doktor na tinawag niya at inasikaso ako nito. 3 araw din akong nanatili sa ospital. Buti na lang at walang naapektuhan sa mga organs ko. At hindi naman sobrang lalim ang baon ng kutsilyo sa tiyan ko. Maliit na kutsilyo lang naman kasi yon, kaya naging mababaw lang ang baon. Nang makalabas naman ako sa ospital, ramdam ko na ang kapayapaan sa buhay namin. Muli kong nakita si Kara. At talagang nalulungkot ang bata dahil na ospital ako. Luhang-luha ito nang makita ako at halos ayaw na nitong humiwalay sa akin sa loob ng 1 buong araw. Ay, nako Kara. Napapagod na ang Tito Randall mo. Sanayin nyo na yan na magmama at papa sa mga magulang niya para buo na ang pagkatao ng bata. Kara iya, papa na ang tawag mo kay Tito Randall mo ha? At mama na ang tawag mo kay Ma'am Cherry mo. Opo, Lolo. Kasi ang totoo niyan, si Ma'am Cherry ang mama mo. Tapos si Tito Randall mo ang papa mo. Sila ang totoong mama at papa mo. Naiintindihan mo ba ako, Apo? Opo, Lolo. Puro opo, Yoyo eh. Pero mabuti na lang naagapan. Nakilala niya yung magulang niya sa hindi pa maintindihan ng sitwasyon. Madali lang turuan kaysa sa may muwang na. Naku, sigurado kung nataon may muwang na, mahihirapan ka magpaliwanag. Yun nga, Banjo eh. Pero masarap pala talaga ng pakiramdam kapag natatawag ang papa. Ikaw ba, Cherry? Masaya ka rin ba na tawagin na mama? Alam ka namang hindi ako masaya, di ba? Ilang taon ko kayang hinanap yung anak ko. Yung tawagin kitang babe, love, honey tsaka darling. Handa ka na ba doon? Ayun! Lumalarga na yung barko. Sige na, layag na, Cherry. Huwag ka na magpaligoy-ligoy. May anak na kayo kaya umuha ka na. Kakainis kayo ah. May takas pa ba ako? Dahil sa sagot niya ay lumapad ang ngiti ko at nagbunyi ang mga tao sa loob ng bahay. Para kasi sa amin ni Cherry noon, wala nang rason para magligawan pa. Nagkasundo na kasi ang loob namin sa sitwasyon, lalong-lalo na sa bata. Kaya parang trend lang noon ang bilis namin at tinotoo nga namin na lagyan ng titulo ang nabuo naming pamilya. 3 buwan kaming nagsama ni Cherry bago kami humarap sa simbahan. At sa ngayon, Miss Clar, nabigyan pa namin ng isang kapatid si Kara. At lalaki naman ito. Si Nanay Sena at Tatay Teteng naman ay kasama na rin namin sa iisang bahay. Doon pa rin kami nakatira sa bahay ng tiyahin ko. At talagang pinaubayan na niya yun sa akin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar.
Maraming salamat po sa pag-ere nito. Ako pong mali ito, si Randall. Lubos na gumagalang.